ang yaman ay nasa pagkatao. Ganon ang tatak Duterte. You don't have to be highfalutin English. Oh my dear, oh my dear, oh my dear, oh my. OMG, what you get? Walang keme-keme. Walang icing, walang top coating, wala. Kung ano yung nakikita mo, kung kulubot yung mukha, kulubot yung mukha. Hindi kinakailangan magpaganda para sa taong bayan dahil sa yung puso nila ang maganda na para sa taong bayan. Bakit si BBM nakalusot? Paano nga na-endorse ni Inday Sara? Tinaas, mga tatak, bangag ang iboto nyo. Tatak kriminal, tatak magnanakaw, tatak plunderer, tatak komunista, yun ay boto nyo. Si Attorney Vic, kayo nang bahala. Okay, kanina mga nakatanggap ako ng ilang mga message na gusto makipag-communicate ng kampo ni Senator would-be Senator candidate Attorney Vic Rodriguez, no, regarding my vlog last night na ayoko na mag-apology. Walang apology ang FGF, ano? Yun yung position ng FGF, no, apologies. Tapos nun, kayo gusto nyo, kung hinahabol nyo yung boto, mag-apologize kayo. Granting kunwari, 1 million lang ang FGF. Granting 1 million na lang ang FGF, no? 1 million, kagaya ko. May mga nakausap na ako, 10. O sige, 5 na lang. 5 na lang kami dito sa pamilya. 5. 15 yung aso. Tapos nun, sa aming bakuran, marami. Pero gawin na lang 5. 5, kung 1 million na FGF members na lang. 5 milyong boto yon. Kasama pa yung pamilya. O paano yun? 10 million. Talo kayo. Wala kayo. Hindi kayo maboboto. Yun yung problema eh. Yun yung hindi ninyo na-appreciate, hindi kayo nag-iisip. Ang ninyo, maangas yung dating. Hindi tama yung dating. O ngayon, mingi ng gusto daw kausapin ako, sabi ko na lang, si Bukay. Pero baka magpagalitan sila ni Bukay, ano. O si General Simoy lang ang kausapin nyo. Total, yung command niya, anilait nyo, NCR command. So tama lang, nararapat lang si General Simoy ang kausapin. At nagkausap yata na sila. Kaya okay na, no? Okay na. So, masama rin loob ni General, ni Sir, kasi nga hindi tama yung ginawa. Susuporta lang yung mga tao. Tinrato yung trapo eh. Tinrato yung basahan yung mga tao. Siyempre, as a commander, kung ako nga, nandun ako sa, sa national ako eh. Feeling ko, hindi tama yun na, na dapat awayin yung mga, yung nag-asta na, nagtrato na hindi tama doon sa mga tao eh. So, kaya ako nag-vlog kahapon. Para matakuhan kayo, masinta kayo. Election ngayon, campaign period. You need the votes, really. Sa election ng senators, ang labanan dyan, 100,000. O kaya million. So, lumamang ang kalaban mo, number 1, lamang ng 1 million, 2 million, number 2, paano mabulin yung number 1? Ang problema dyan, number 12 kayo. 12, 13, 14, 15, o 10, 11, 12. 10, 11, 12. Hindi tama. Magkakaanuhan kayo. No? Pag hindi komportable ang lamang mo, pwede ka matalo, matanggal ka sa Magic 12. Senator kayo, kung ganyan ang asta ninyo, wala, matatalo kayo. 1 milyon na lang na FGF, hindi bumoto sa inyo dahil sa nababase, nadidinig yung black eh. Damaging yung ginawa nyo. Buti na lang, tinake down nyo na yung pinagmulan yung di pagkaunawaan. Pero maling-mali yung miscommunication. Ang point ko, mga kababayan ang point ko, pwede naman palang tumawag. Pwede tumawag. Nakatawag kung sa mga tao eh. Nakatawag sa mga tao namin. Na umagang-umaga tinatawagan ako. Tinatawagan ako ng international, national. Tinatawagan ako. Sir, gusto makipag-usap ng mga maisog. Ba't ko sila kausapin? Magsasorry daw. O, kita nyo na.
Yun ang sagot ko. Kita nyo na, pwede naman pala tumawag. Kung meron kayong nakita na hindi sang-ayon sa gusto ninyo, o di tumawag. Madali lang, di ba? Nauna kasi yabang. Nauna yung pagka-arrogante. Yun. So, tama na. Ligawan nyo na lang ulit ang mga tao. Ligawan nyo na lang ulit. But as far as I'm concerned, ako mismo, ayaw ko. Ayaw ko. You have a tendency to become arrogant. That's the problem. Now, ang guide ko, 2 salita lang. Hindi kayo magkakamali. 2 salita lang ang hahanapin nyo sa mga kandidato. Yun yung benchmark ninyo. 2 salita lang. Hindi kayo magkakamali. Hindi kayo boboto ng tamukyo, ng bangag. Hindi kayo boboto ng plastic, manggagamit, mga ganun ba? Mga arugante, mayabang, magnanakaw. Hindi. 2 salita lang. Hanapin ninyo ang Tatak Duterte. Okay. Tatak Duterte, yun yung guide. Yun yung guide. Para sa akin, ha, in-advise ko kayo. Bahala kayo, ayaw yung mga sumunod. Later nun, iyak-iyak na naman tayo. Yun yung guide. 2 salita lang, Tatak Duterte. No. Ang advice ko sa inyo, sa lahat ng FGF at sa lahat ng mamamayang Pilipino na matino, na gustong bumoto, na hindi bebenta yung boto, ang hanapin nyo lang sa kahit anong kandidato, national, senatorial, congress, mayor, governor, barangay captain, kahit sino, down the line. Lahat ng tumatakbo for a position, kahit sa party list. Hanapin nyo yung, sino yung mga primary sa party list. Tatak Duterte, yun lang ang guide. Pag sinabi kong Tatak Duterte, ang ibig sabihin yan, yung number 1, yung tao, tingin mo, kung may record siya, serbisyo lang. Serbisyo lang. Trabaho lang. Serbisyo lang, trabaho lang. Tatak Duterte yon. Walang ano-ano, ing-ing, walang ik-ik na maraming salita-salita, basta siya, trabaho lang. Kahit hindi niya trabaho, may sakuna sa kabilang bayan, nandoon, tumutulong. Hindi na niya sakop yung kabilang bayan. Kunyari, nasa Davao siya. May tumulong dun sa Cebu, dun sa Visayas, sa Leyte. No. Nung nagkaroon ng bagyo, na maraming namatay, nandun ang Duterte. Tatak Duterte. Wala nang keme-keme, wala nang salita-salita, basta pumunta. Hindi na pabida, hindi na pa-epal. Diretso, punta doon, tulong. Never mind about the media mileage. Hindi kagaya ng iba dyan. Pakita pa, nakatapak, nakasinelas. Meron pa dyan, pupunta. Nakunan, baha, hindi makatapak, nakasapatos nakasapatos na leather, hindi makatawid. Yun yung mga peke, no? Ang Tatak Duterte, original. Original, hindi kumokopya. Hindi na kinakailangan i-reinvent, re-imaging, hindi na, just for the sake of elections. Ang gaya ng ginagawa ng iba dyan, punta sa isang partido, dilaw, maya-maya magiging pula, maya-maya magiging berde. Anak ng tokwaya, no? Maraming ganyan ngayon, sumasakay sa mga Duterte. Makabayan, walang ere, hindi mayabang, walang kaduda-duda na para sa tao Malalapitan mo kahit nakaposisyon na. Presidente Duterte at saka VP Sara Duterte, makalapit ka, makaselfie pa kay Sara. No? Kay Duterte, kakamayan ka, yayakapan ka. Halikan ka pa nga. Bibigyan ka pa na relo. Tatak Duterte, walang keme-keme. Yun ang ilagay nyo, yun ang iboto ninyo. Yun lang tandaan nyo, Tatak Duterte. Wala nang maraming masters, doctorate, mga accomplishment. Susunod yun Ang mahalaga ngayon, dahil sa hindi pa handa ang bansa natin, sa conveyor belt ng mga leader na gusto nating ihanda, pagka nag-reboot tayo, yun ang muna ang payo ko sa inyo, mga FGF, at mga kababayan, mga Pilipino, nating mahal ang bansa. Iboto nyo Tatak Duterte. Malapitan siya ng taong bayan. Una, ang taong bayan. Ang yaman ay hindi sa mga sinusuot, relo, bag, sasakyan, bahay, ari-arian. Ang yaman ay nasa pagkatao. Yun yung yaman niya. Ganon ang Tatak Duterte. You don't have to be highfalutin English. Oh my dear. Oh my dear. Oh my dear.
Oh my. OMG. Oh, di ba? Oh my gosh. Papurkis ba? Ito Tatak Duterte, utang ina. What you see is what you get. Walang keme-keme. Walang icing, walang top coating, wala. Kung ano yung nakikita mo, kung kulubot yung mukha, kulubot yung mukha. Kung maganda, maganda. Walang make-up na. Walang hindi binabalutan. Hindi kinakailangan magpaganda para sa taong bayan dahil sa yung puso nila ang maganda na para sa taong bayan. May infrastructure projects. Niisip kasi yung future. They have a sense of developing the country, preparing the country for the future. Sinabi ko na, yaman ay sa pagkatao, sa ugali, hindi sa pananamit, hindi, simple. Si Digong, na hindi naman ako nakinabang, si Digong, na hindi naman ako sir, sali ko sa ano mo? Hindi naman ako ganun Kayong mga nakinabang kay Digong, abay, tulungan nyo yung tao. Magpakita kayo. Hindi yung bumaliktad pa kayo, punta pa kayo sa kabila. Oportunista kayo. At kayong mga kumakandidato ngayon, sumasakay kayo sa popularidad. Ni Digong o ni Inday Sara, kunwari na naman kayo, mga mangga. Okay. Ang malalapitan mo sila, si Pinoy noon, ang sabi, ang linyahan, kayo ang boss ko. Ang Digong, ang Duterte, ang linyahan, empleyado nyo ako. Kaya nga pwede nyong lapitan Bossing, pa-selfie. Tay Diggs, pa-selfie. Kakamayan mo, papasalamat ka. Hanip And you know why Tatak Duterte ang dapat yung garantisado talaga na yun ang hindi kayo magkakamali sa eleksyon? Because guaranteed subok Ang Tatak Duterte ay 90%, 80 na lang, 80 to 90% garantisado mamahalin ng tao. Madaling mahalin. Mahirap iwanan. Pwede mong asahan. Yun yung Tatak Duterte. Kaya kahit wala na sa poder ang PRRD, na kahit anong ibato kay Inday Sara na gustong impeach at sinasabi ng mga vlogger na pro-administration at mga troll, si Inday Sara, magnanakaw, kahit anong paninirang gawin nyo, hindi nyo masira-sira. Bakit? Mga walang niya kasi kayo Kayong mga naninira. Yung Tatak Duterte, hindi nyo kayang gibain kasi mahal yan ng taong bayan. Sabi sa inyo, matagal ko lagi sinasabi, pinapalala, subukan yung tanggalin yan. Subukan nyo. Ang commitment ko sa mag-ama, pag kayo, tinira kayo, lalabanan ko lahat ng titira sa inyo. Kung anyone who brings harm to you, and to your family, aawayin ko. Ang mga politiko to. Sinasakyan nyo, tapos nun, pagka nanalo kayo, titirahin nyo. Ngayon, ano ang ayaw natin? Ayaw natin. Siyempre, yung opposite. Gusto natin yung minamahal ng tao. Yung masasabi mo na 80% to 90% ng tao gusto sila. Bakit? Sigurado kasi sila Sigurado sila na hindi sila ma-o-11. Bakit si BBM nakalusot? Paano nga na-endorse ni Inday Sara? Tinaas ang kamay. Yun yung niligawan nila si Inday. Ang nakakala rin ni Inday, tao lang, kayo nga Ako rin Akala natin na matinong tao to. Pucha, durgista pala No? Magnanakaw pala yung babalik na rin pa yung batas. Ang masasabi ko lang sa inyo, BBM, the end is near. The end is near. I don't even have to move a foot forward. Your time will come and your administration will end. Sige pa, magpatrol-troll pa kayo, mag-troll farm pa kayo. Pikunin nyo ko. Pagka napikon ako sa inyo, awayin ko kayo, and even if I go down to hell, okay lang. Pero, if I go down to hell, I will take you all with me.
para lang yung kababayan natin nasa langit. Ang ayaw natin, mga manggagamit, mga hunyango. Hunyango is, in English, chameleon. Yung nagpapalit ng kulay. Berde ngayon, bukas, brown. Pula. Nagpapalit ng kulay. Maya dilaw. Maya di mo alam kung anong kulay. Orange. Ganun na hunyango. Nag-a-adapt as camouflage. Kung saan dumapo, kung kulay berde yung dahon, maging berde siya. Sumasakay siya kung saan siya nakapatong. Kung ano yung kulay ng pinapatungan niya, yun ang kulay niya para hindi siya makita. Uy, maraming ganyan politiko. Maraming ngayong politiko na sumasakay sa Duterte. Kaya mag-iingat kayo. Paano nyo malalaman kung totoo hindi? Hanapin nyo yung tatak Duterte. Yung 2 words na yun. Ibangga ninyo. Ibangga nyo. Ito ba ay makatao? Malalapitan ko ba? Ano sa tingin nyo? Pagka nanalo yan, malalapitan nyo? Makakapagkuha-kuha kayong picture? Makakapag-appointment kayo? O makakakain kayo kasama yan? Hindi. Magkarbo ba yan pagka nanalo? Oo. Oh. Yayaman ba yan? Na dati naka-tricycle lang. Aba, nung naging politiko, naka-aeroplano na. May helicopter pa. Naka 5 million, 10 million na relo. Ang bag, mga milyon. Anong klase yung mga yan? So, titignan ninyo. Kasi mararamdaman ninyo na yung tao merong tendency, no? Merong sinyales na siya ay hunyango. Nagbabago ng kulay. Ngayong tumatakbo sila, mabait kuno. Gaya ng ibang senatorial candidates. Wala akong binibira, nilalahat ko. Yung ibang senatorial candidates dyan, kung titignan ninyo, ang bait-bait sa mga Duterte. Kasi sumasakay sila eh. Pero ayaw natin ng bangaw. Ano yung bangaw? Malalaking langaw. Malalaking langaw, lalaki ng matang gano'n, di ba? Dumadapo. Ayaw natin ng gano'n. Yung mga bangaw kasi, pinadapo mo na, nilukluk mo, tapos noon, mataas pa sa kalabaw. Yun yung trato sa tao. Sila ang masunod. Ano linya ng tatak Duterte? Trabahador nyo lang ako, empleyado lang ako. Ano linyahan ng mga hunyango, mga politikong loko-loko, mga sumasakay lang, mga bangaw, ang linyahan na, ako ang amo nyo, masunod kayo sa akin. Kayo mga walang ya, kayo mga destabilizer. Kayo walang karapatan. Yung batas ang ipapairat. Uphold the Constitution, mga banat na mga ganyan. Kaya mag-iingat kayo, Duterte ang standard nyo. You know, 6 na taon. You have something to measure the candidate against. Batayan sa Tagalog. May batayan kayo na ito yung gusto natin sa kandidato. Ito yung gusto natin pinuno. Ibabangga ninyo ngayon lahat ng nakita nyo rito. Ito ba ay kaya sundan ito? Be strict sa standard. Kasi kung wala kayong standard, mawawala kayo. Dalawa lang yun, tatak Duterte. Yun lang, ang dali-daling tandaan. 90% of our people naniniwala, kahit 80%, kahit 60%, naniniwala sa Duterte. 80 to 90% believes in Sara Duterte, believes in Digong Duterte, believes in Baste, Pulong. Kasi hindi yung tao, intindihin nyo. Yung DNA, yung lahi, yung kinalakihan, yun yung hinahanap nyo. Yung tatak Duterte. It could be another person na hindi Duterte pangalan. Ngayon, kung tetestingin ninyo, Bongo, may tatak Duterte ba yan? Ano sagot? Hindi. Joke. Joke. Tatak Duterte yan, si Bongo. Malasakit Center. No? Like father, like son. Parang little Duterte, ang Bongo. Siguraduhin yung si Bongo makasali. Si Kibuloy, may tatak Duterte ba yan? Obvious. No? He was able to bring yung flock na KOJC. Tignan yung disiplina ng KOJC. I admire really KOJC. How they supported the Dutertes, how they conducted themselves during the siege of KOJC. They could have fought back. They could have. Pero pinasalang-alang na lang nila sa Diyos ang lahat. Grabe disiplina ng mga tao na yan. Magaling leader. And I want him there sa Senate. Kaya, kung titignan nyo,
Kaya ba niyang sundan ng mga yapak ng Duterte na Tatay Digong? Kaya. Siya nga nag-endorse nun. Kaya niya kasi naitayo niya yung kanyang flock, yung kanyang simbahan. Okay, maraming hindi mag-ano sa akin. Maraming hindi agree sa akin. O di wag kayo mag-agree. Bumoto kayo ng gusto ninyo. Mga tatak, bangag ang iboto nyo. Tatak kriminal, tatak magnanakaw, tatak plunderer, tatak komunista, yun na iboto nyo. Bahala kayo, 10% lang kayo eh. 10% kayo ng mga Pilipino. Ngayon yung mga Pilipinong seryoso, boto kayo ng tama. Dalawa na yun. Oh. Si Attorney Vic, kayo nang bahala. Attorney Vic Rodriguez. Kayo nang bahala. Wala kayo sa buhay niyo.